What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome muli sa ating panibagong vlog. Of course, dito pa rin sa channel ni Uncle B, ang Uncle Baldo Official. Sa video ito mga kapito, sa vlog natin ngayon ay pag-uusapan natin ang binagong rules ng technical foul sa ilalim ng OBRI. Ito po ay ang article number 36-7 interpretation. Mga kapito, sa maliwanag yun, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa technical foul, since nung nakaraang vlog natin ay napag-usapan natin ang tinatawag na technical foul. So ngayon naman itutuloy-tuloy na natin yan at i-clear natin at i-share natin sa inyo yung bagong rules na lumabas ngayong May 2024 patungkol sa tinatawag na technical foul na yan. At ang technical foul na yan, mga kapito, ay tungkol yan sa tinatawag na 6 na players doon sa loob ng basketball court. Diba? Alam na alam naman ng mga subscribers natin, ng mga followers natin, at ng mga viewers natin na ang sobrang player sa loob ng basketball court during the game na naglalaro ay isang technical foul. Diba? At rene-record yan kay coach, of course, dahil pananagutan ni coach ang tinatawag na mga players sa loob ng basketball court. Kaya sa kanya yan marilista. Ngayon aalamin pa natin ang mas malalim pa dyan kung ano-ano ang pwedeng mangyari at ano-ano ang mga senaryo na nangyari dyan sa tinatawag na article number 36-7 interpretation, yung pagbabago ng rules na yan ng technical foul. Okay? Of course mga kapito, tatalakayin natin o babasahin muna natin yung tinatawag na yung lumang rules, di ba? Tapos ihahambing natin, i-compare natin doon sa bagong rules. Okay? At ngayon mga kapito, alamin muna natin, okay, ang pinatutungkulan ng article number 36-7 example and interpretation doon sa statement ng OBRI. Of course, kung may example, may interpretation, may statement. Di ba? Alamin natin kung ano ang pinanggilingan ng statement ng rules na yan. Okay? At yan po ay nanggaling sa statement ng Article 36-5 sa OBRI, Official Basketball Rules Interpretation. Sinasabi dyan, mga kapito. Okay? So, ilalagay natin sa screen ang rules mismo, yung English. And then, papaliwanag na lang natin ng Tagalog para sa mga subscribers natin, sa mga followers natin, na naghahanap ng mga tinatawag na pagpapaliwanag tungkol sa Tagalog version. Okay? Yung Tinagalog para sa sarili nating lingwahe. Sinasabi sa article number 36-5 statement, ito. When the referee discover that more than 5 players of the same team are on the court simultaneously while the game clock is running, at least one player must have re-entered or remain on the court illegally. The error must be corrected immediately without placing the opponents at a disadvantage. Whatever occurred during the period between the illegal participation and the game being stopped when the illegal participation is discovered shall remain valid. At least a player shall be removed from the game and a technical foul shall be charged against the head coach of that team entered as B1. The head coach is responsible for ensuring that all substitutions are applied correctly. So yan mga kapito, ang haba yun ang sinabi sa statement article number 36-5 ang pinagkunan, okay, ng pagbabago ng rules ng article number 36-7 sa OBRI. So, sinasabi dyan mga kapito, liwanagin lang natin, pag-usapan natin sa Tagalog, okay, na kapag ang referee daw na-discover na mayroong sobrang player sa loob ng basketball court, okay, ng the same team, okay, same team ang naglalaro, okay, habang ang oras ay tumatakbo, okay, on the game nga di ba? Yung isang player, at least one player, okay, ay pumasok yan sa court, okay, illegally.
Walang pahintulot kasi 6 nga eh. Di ba? For sure yun, sinasabi ng rules and regulations na yan, no, ng statement 36-5 na ang pumasok na isang player ay illegal. Okay? Na umenter doon sa loob ng basketball court. Okay? Sinasabi niya yan, yung error na yan, kailangan itama. Okay? Kailangan itama. Okay? Sabi, kailangan itama ng mabilisan na hindi malalagay ang tinatawag na kalabang team, okay, sa isang disadvantage situation. Ibig sabihin, pipito ka agad ng referee niyan, of course. Pipito yan, i-interrupt ang laro, at itatama yan. Sabi ng rules, kailangan itama yan. Ngayon, sa pagtatama na yan, mga kapito, sinasabi sa ilalim ng statement na yan, kung ano man ang mga nangyayari, okay? Yung mga nangyayari na, okay, bago na discover yung pagkakamali, yung 6 na player doon sa loob ng basketball court, yung illegal participation na yan doon sa basketball court, nung hininto yan, kung ano man, okay, kung ano man yung mga nangyari doon sa basketball court during the game, ay hindi na mababago at yon ay valid. Okay, maliwanag na sinabi yung sa rules and regulations, ha? Hindi po pwedeng sabihin yung mga nangyaring shoot doon, yung mga nangyaring foul doon, ay nung na-discovering may 6 na player ay i-neglect na o di-disregard. Hindi. Sinasabi sa rules and regulations na yan na magiging valid pa rin yon. Hindi pwedeng baguhin yon. Okay? Sinasabi lang at least one player, siyempre, sobrang player, ay kailangan alisin doon sa loob ng basketball court para magtuloy-tuloy ang laro. At ang anumang pangyayaring naganap na yon ay pananagutan nyo ni coach. Katulad nga ng sinabi ko sa kanya, sinabi ko sa inyo kanina nung nakaraan na ang anumang pangyayari sa ganong sitwasyon ay pananagutan ni coach. Okay? Pero maliwanag na sinabi dyan sa rules and regulations na yan, ngayon ay bench technical kasi B1 ang i-charge kay coach. Di ba? So B1, bakit may B1? Kasi meron tinatawag na C. Okay? Direct charge to the coach. Ilinalagay sa score sheet C. Kapag pinatawag na technical foul sa bench area, hindi yan direkta kay coach. Kumbaga, indirect, pero kay coach pa rin nare-record. Pero nakalagay dyan, B sa score sheet. Okay? So, yun, maliwanag, ano? Kasi, sabi nga ng rules and regulations na binasa natin, responsible si coach doon kung ano man yung tinatawag na mga substitution na mangyayari na kailangan i-apply doon sa pagkakataon na yun, ano? So, pananagutan talaga ni coach. Okay? Ngayon, mga kapito, maliwanag naman na sa atin ang sinabi o yung pinatungkulan ng statement, ano? Ngayon ang tanong, OBRI ito. Okay? Pumunta tayo ron sa tinatawag na OBR. Saan ang galing sa official basketball rules yung technical foul na yan, yung statement na yan? Of course, pag sinabi nating OBRI, kailangan pag-usapan natin ng OBR kasi magkakadikit yan eh. Hindi po pwedeng nag-uusap lang tayo sa OBRI, sa interpretasyon, doon sa tinatawag na basketball rules interpretation at hindi natin tatalakayin ang OBR. Kailangan puntahan natin ang OBR. Anong sinasabi? Sa ilalim ng article number 36, technical fouls. Okay? So, sinasabi dyan, yan ay rule of conduct. Of course, di ba? O rule of conduct yon kasi wala namang tinatawag na contact doon. Non-contact foul ang nangyari. Di ba? So, nasa ilalim yan ng article number 36 ng OBR, rules of conduct. At ang sinasabi ng statement na yan ay nakapaloob yan sa tinatawag na Article 36 Article 36.1.5. Okay, so maliwanag, uulitin natin Article 36.1.5. So yan ang sinasabi patungkol doon, ano, na nakapaloob yan sa article na yan. Ano ang sinasabi ng Article 36.1.5? Ito sinasabi dyan, makinig kayo, no? If an infraction is recognized after the ball becomes live, the game shall be stopped and a technical foul charged. The penalty shall be administered as if the technical foul had occurred at the time it is charged.
Whatever occurred during the interval between the infraction and the game being stopped shall remain valid. So yun pa rin ang pinatutungkulan niya, di ba? Doon sa statement ng Article 36-5. Ito pa rin ang pinatutungkulan doon sa dito sa OBR, ano, ang tinatawag na Article 36.1.5, di ba? So na-connect na natin ang OBR at ang OBRI. Ngayon ang pinatutungkulan diyan. So maliwanag naman na sinasabi diyan sa OBR na kapag nagkaroon daw ng infraction at na-recognize, kailangan ihinto kagad ng referee. Katulad yan ang sinabi ko, i-stop ang laro dahil sobra ang player. Di ba? Ihinto kagad ang laro at kailangan yung technical foul ay may administered kaagad. Okay? Kung ano-ano man ang mga pangyayari bago nang ma-discover ang tinatawag na ano na yon, sitwasyon na yon na sobrang player, ang anumang pangyayari doon na nangyari na ay hindi na po pwedeng baguhin. Yon ay valid. Okay mga kapito, so maliwanag yon. Ngayon mga kapito, dahil natalakay na natin yan, yung OBR na yan, tsaka OBRI, puntahan na natin ang direkta kung ano yung binagong rules na yan. Diba? Sa article number 36, that's 7 example and interpretation. Kasi ang pagbabago lang naman nasa interpretation. Ano ang sinasabi doon sa tinatawag na example ng article na yan? Sinasabi dyan, with the game clock, okay, running, so tumatakbo ang game clock, Team A has a player, has 6 players on the court. This is discovered after. Okay, so sa example, mayroong 4 na senaryo, no? Kaya pinag-usapan nga natin na sobrang player. 6 na player ang nandoon sa loob ng basketball court ng Team A. And then nung nakita ng referee, na-discover ng referee, hihinto kagad ang laro immediately. Okay? So, na-discovered ng referee, pero may 4 na senaryo na nangyari. Isa-isahin natin. Sinabi sa scenario A, okay, A1 is charged with a team control foul. Okay. Yung scenario A, nung nalaman ng referee na 6 ang player doon, na-charge na si A1 ng tinatawag na team control foul. Pag sinabi nating team control foul, offensive foul yan. So, yun ang scenario A na-charge na, nakatawag na yung referee ng team control foul kay A1 nung nalaman na 6 ang player. Yun ang scenario A. Ngayon, ang scenario B naman, mga kapito, ito ang sinabi sa scenario B. A1 scores a goal. Nung nakashoot ng goal sa A1, a successful goal, nalaman ng referee na sobra ang player ng Team A. Okay, yun ang scenario B. Ngayon naman, pangatlong scenario, yung scenario C. Ano ang sabi sa scenario C? B1 fouls A1 during unsuccessful shot for a goal. So sa scenario C, na-foul ni B1 si A1 act of shooting. Okay? Act of shooting. Pero, hindi na-shoot. Nung na-discover ng referee na 6 player sa loob ng basketball court ng Team A. So yan ang pangatlong scenario, which is ang scenario C. Ngayon ang pang-4 na scenario, sa scenario D, sinasabi dyan, Team A's 6th player has left the court. Okay? So sa scenario C, nung nakita ng referee na sobra yung player bigla sa scenario dito, no, huling scenario, bigla na lang umalis si player, yung isang pang-6 na player at pumunta na sa bench. Yun ang scenario letter D, yung pang-4 na scenario. Okay? So masapapansin natin dito sa scenario D, wala namang nangyaring infraction, di ba? Basta nung na-discover agad ng referee pumito, lumabas ka agad immediately yung pang-6 na player. Pero of course, they need to face the consequences. Kahit na umalis siya ron, meron silang charge na technical doon kay coach, di ba, sa scenario D. Pero ayan, ang sinasabi diyan sa sa example. Ngayon, puntahan natin yung lumang rules. Okay? Yung lumang interpretasyon. Okay, nung nakaraang taon. Ito ang sinasabi ng interpretation sa old rules. In all cases, Team A head coach shall be charged with technical foul entered as B1.
Okay, katulad nga ng sinabi kanina, doon sa statement, dito sa interpretasyon, lahat daw ng cases na yon, scenario A, B, C, D, lahat daw, cha-charge si coach ng technical foul. So, walang ano ron, walang doubt doon kasi nasa rules naman yon. Okay? Pero ina-enter daw yon as B1, katulad nga ng sinabi ko, bench technical 1. Yun ang unang technical ng bench ni coach. Okay? Ngayon, sabi rito sa interpretasyon, ng lumang interpretasyon sa letter A, okay, A1's foul is a player foul. Of course, any contact foul is a player's foul. Okay? Ibig sabihin, recorded, error-record, kahit nalaman nung referee na anim ang player, naka-foul na sa scenario A, naka-foul na na mayroon ang tinatawag na offensive foul na nangyari sa A1, record pa rin ang tinatawag na foul ni A1 as a team control foul. Record yun, kailangan ma-record yun. Ang sinasabi sa scenario A, ang interpretation sa lumang rules. Ang nakalagay naman sa pangalawang scenario, interpretasyon sa lumang rules pa rin tayo, A1's goal shall count. Okay? Of course, successful goal yun ni A1 di ba, sa scenario B. Nung na-discover nga na anim ang player, of course, sinasabi ng interpretasyon, counted yun. Walang problema ron. Yung sabi nung old rules. Di ba? Ngayon, sa scenario C, sa pangatlong scenario, sinasabi ron sa lumang rules, A1 shall attempt 2 or 3 free throws. Okay? So tama 'yon. Tama rin 'yon kasi sabi nga valid yung nangyari doon, yung pagtira niya ng tinatawag na act of shooting. Either sa 2-point attempt tumira si A1 or doon sa 3-point area, which is 3-point attempt at unsuccessful pero may foul si B1. Sabi sa lumang rules, magkakaroon ng 2 or 3 free throws si player A1. Okay? Which is tama rin talaga. Yun ang nakalagay ron And then, dito naman sa tinatawag na scenario ABC, sinabi niya, pinatungkulan sa lumang rules na scenario A, scenario B, at scenario C, one team, a player as indicated by the head coach shall be removed from the game. Okay? So, kailangan i-remove sa lahat ng scenario na yon, i-remove ang isang player after na nangyari yung mga scenarios na yon. Okay? So, yun ang rules na sinasabi. I-remove lang ang isang player na sobra. Okay? At mapapansin natin sa lumang rules, doon sa tinatawag na scenario D, yung huling scenario, walang interpretasyon na nangyari dyan. Nineglect ng interpretation ng article number 36, the 7, ang scenario D. Wala. So, ayan ang pagbabago na nangyari nung linabas na ngayon, nung May 2024, nung ngayon nakaraang taon ng bagong rules patungkol sa article number 36, the 7, interpretation. Diba? Kasi sabi ko sa inyo, wala namang pagbabago yung example, yung pa rin naman, yung interpretation lang. So, basahin natin at talakayin natin yung pagbabago na yan. Ano ba ang sinabi niyang pagbabago? Siyempre, interpretasyon tayo nakatutok. So, basahin natin ang interpretasyon. Sinasabi dyan, sa bagong rules ngayon, in all cases, the team A head coach shall be charged with technical foul entered as B1. Of course, naka-indicate yung sa lumang rules. Diba? So, walang problema ron. Ngayon, sinasabi lang rito, ito na, and A, yung scenario A, B, and C. So, sinabi rin, one team, a player, okay, isang player, kailangan, as indicated by the head coach, shall be removed from the game. Okay? Of course, sinabi rin naman sa luma yon, yung stated niya sa huli. Ngayon, inuna na yung pagkaka-state niya yan. Okay? So, sabi dyan, any team B player shall attempt 1 free throw with no lineup. Ayan na, indicate na yung technical foul sa bagong rules na si head coach A ay na technical, di ba?
So, kailangan i-attempt muna ang tinatawag na technical foul. Okay? Bago mapunta roon sa tinatawag na mga infraction na nangyari. Okay? So, liniwanag lang dito sa rules na to, mga kapito, unang-una, medyo itigil natin, i-post natin. Dahil inuna nga ang technical foul, maliwanag na pina-follow ang tinatawag na special situation dito. Di ba? Kung napunta tayo ng special situation, which is kailangan i-throw muna ang technical foul dahil nga nagkaroon ng technical fouls ang head coach ng Team A dahil sa sobrang player na pinasok niya. Ay pananagutan niya yun. Di ba? So yun. Ngayon, after nun, the game shall be resumed. Okay? After matira ang technical foul, i-resume na ang laro. Paano i-resume ang laro? Okay, sa scenario A, sabi rito, with a team B throw in from the place nearest to A1's foul. Okay? So yun ang yun ang pag-resume ng laro. Of course, offensive foul sa scenario A si player A1 di ba? So, team B ang bola at doon yun ilalabas sa pinakamalapit na lugar kung saan nangyari ang tinatawag na foul ni A1. Okay? So, sa scenario B, sinasabi ito with a team B throw in from behind its end line as after any successful goal. So, yun, maliwanag. Liniwanag dito sa bagong rules na dahil counted nga ang tira sa scenario B ni player A1 at nalaman na sobra ang player, bago nalaman ng sobrang player na shoot na yun So, counted na. So, successful goal, ang bola ay mapupunta sa team B, okay, at ilalabas yan sa tinatawag na end line. Successful goal Okay, di ba? So, yun ang scenario B. Okay, ngayon naman sa scenario C, with A1 attempting 2 or 3 free throws. So, walang pagbabago rito sa scenario C. Katulad ng scenario C doon sa lumang rules, hindi rin binago. Of course, sinasabi dyan na dahil nagkaroon ng foul, act of shooting foul kay A1, bago madiskubre, nadiskubre, di ba? Nangyari na yon. Then, nadiskubre ng 6 players, magkakaroon ng tinatawag na 2 or 3 free throws sa A1. Okay? Of course, pag 2 or 3 free throws, meron yan tinatawag na line-up na. Diyan, ganyan i-resume ang laro sa scenario C. Di ba? And then finally, dito sa scenario D, meron na, linagyan na ng tinatawag na interpretation. Kasi nung lumang rules, walang interpretation ng scenario D. Di ba? At may pagbabago ng pagpapalit ng sitwasyon ng pagkaka-state. Okay, dito. Sa scenario D, sinabi rito, from the place nearest where the game was stopped, if neither team had control of the ball, nor was entitled to the ball, a jump ball situation occurred. Ayun na. Diba? So, sa scenario C, doon sa example, yung team A, 6 player has left to the court, umalis Umalis sa court nung pumiting referee, umalis bigla sa court. Kailangan ma-identify ng referee pagkatapos yung pumito kung sino ang may control ng bola. Sabi ng scenario B. Diba? Interpretation. Para pag-resume ng laro, ang bola ay mapupunta ron sa may control ng laro. Control ng bola. Diba? Sa kanila mapupunta ang posisyon ng bola. Kung sakaling pumito ang referee, nung pagkakataon na lumabas ang pang-anim na player at walang may control ng bola, diba? Halimbawa, ang bola itinira. During na pagtira ng bola nasa ere, saka na-determine ng referee. May ganong senaryo, di ba? Saka na-determine ng referee na anin pumito habang walang may control ng bola. Di ba? Nasa ere ang bola. And then, yan po ay tinatawag na jump ball situation. So yan, ang sinasabi sa rules and regulations. Binago niya at dinitalye niya ng maayos. Di ba? Ang tinatawag na konsepto ng rules na yon. Yung example ng article number 36-7. Diba? Andyan na yung mga elements, andyan na yung mga tinatawag na detalye, at saka inayos na accordingly. Diba? Sa tinatawag
na pagsunod ng article number 42, special situation. Dahil sa special situation, maraming mga penalties na nangyayari. Ano ang unahin? So, liniwanag na dyan sa article number 37. Sa article number 36-7, yung tinatawag na proper ng pagkakasunod-sunod in order na kung paano inaano yung penalty. Yan yung imagine, ano? So, ganun na ka-updated ang bagong rules ngayon. So, maliwanag mga kapito na mas intindido natin ang rules and regulations ngayon na linabas. Okay? Yan mga kapito. At, ayan ang ating vlog. Medyo mahaba ang vlog natin, pero at least naliwanagan tayo tungkol sa pagbabago ng rules and regulations sa ilalim ng article number 36. Technical foul doon sa OBRI at saka dito sa tinatawag na statement, example and interpretation sa ilalim ng article number 36-7, yung bagong rules, binagong rules. Ay mga kapito, so yan ang ating vlog ngayon. Sana naintindihan natin, dahil hindi naman na kinakailangan ng diagram sa ganitong pagkakataon, dahil kailangan lang ipaliwanag yan. At least alam natin. Okay, sa lahat ng mga kapito natin, sa lahat ng mga kabaro natin na nag-aaral ng rules and regulations at patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel, sana nakatulong ako sa inyo, mga kapito, no? At bahala na kayo kung medyo hindi nyo naiintindihan, ulit-ulitin nyo na lang yung video katulad ng ginagawa nyo before. Kaya mga kapito, at dun sa mga tao na pupunta rito at ang lakas pa ng loob na mag-comment ng medyo masamang comment, hindi naman kayo invited dito. Kung medyo nagugulumihanan kayo sa paliwanag ni Uncle B, doon kayo manood sa ibang vlogger na nagle-lecture din ng rules and regulations ng basketball. Wag na kayo mag-aksaya ng panahon dito, sasama lang ang loob nyo. Okay mga kapito, siyempre bago ako magtapos, gusto ko lang magpaalala sa lahat ng mga kapito natin, mga karbitero natin na nasa ibang bansa, lahat mga OFW dyan, ng mga arbitero, na mga kasama natin, kabaro natin mga referee. Si Uncle B po ay nagkakandak ng tinatawag na online seminar, webinar, okay? So pwede po kayong magkipag one-on-one online seminar kay Uncle B at pwede nyo akong kontakin sa akin Facebook page. Yan po ang aking Facebook page. Mag-message po kayo dyan at aayusin po natin ang mga schedules nyo at bibigyan natin ang tinatawag na online seminar na talagang matututo kayo dahil ang online seminar na kinakanda ko ay one-on-one po talaga to. Okay? At open to para sa mga tanungan, ano man ang gusto nyo liwanagin. At matututo talaga kayo rito, mga kapito. So, sa lahat ng mga kapito natin dyan, mga OFW, pwede po kayong mag-message sa akin dyan sa Facebook page na yan. Okay? At sasagutin natin at ayusin natin ang schedule na yan. Okay mga kapito, at syempre bago ako magtapos, gusto ko munang i-shoutout ang mga referees na special na nagpapa-shoutout sa akin. Okay? So shoutout sa kay Ref Rolando Navarrete ng Australia. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout din kay James Young, Ref James Young ng Australia. Shoutout sa iyo, sir. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At syempre, shoutout kay referee Eric Barrios ng Australia din. Taga-Australia din yan, si Ref Eric Barrios. Shoutout sa iyo, sir. Salamat po sa tiwala. And then, syempre, shoutout sa masugid na taga-suporta ng aking channel na si Pastor Ed Tumarong ng Coronadal City. Salamat, sir. At God bless po lagi. Tuloy-tuloy lang ang ating pagtakbo at pagpito para sa ating kalusugan. Kailangan natin ng jogging, sir. Jogging tayo. Okay mga kapito, at syempre special shoutout sa lahat ng mga referees dyan sa Sibrap, Pulilio, Quezon. Yung mga referee ko yan. Nandiyan dyan, grupo ko sa Pulilio, Quezon. At syempre, doon din sa mga referee ko dyan sa Sibrap, Tacloban City. Shoutout sa inyong lahat. At ganoon din sa lahat ng mga Sibrap, Pasig, NCR. So shoutout na lang. Medyo marami, hindi na natin kayang isa-isa ng mga referees na yan. Okay? So, syempre, special shoutout din sa mga referees. Okay? Tibros doon sa Tacloban, sa Davao.
ang mga taga Davao na referees membro ng Pibros. Shoutout na lang sa inyong lahat. Di natin may isa-isa, pero shoutout sa lahat ng mga arbitero at referees dyan, taga Davao City. Okay? Or lahat. Davao Oriental, Occidental. Shoutout po sa inyong lahat. Okay mga kapito, so yun ang ating vlog ngayon. At dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all mga kapito. Peace out.